Tatay, pakipakita po. Ano? Ano ang ipapakita ko? Yung sa iyo po, tatay? Nagtataka po ako, agad akong kinabahan. Alam ko ang ibig sabihin ni Jiwoo, pinalitan ng Joanna. Joanna, huwag. Ikaw ang aking manugang. Alam ko po, pero curious po talaga ako. Kahit isang beses lang. May kumulok. Hinawakan ni Joanna ang braso ko. Ako po muna ang magpapakita. Pagkatapos po, tatay, ipapakita niyo rin po, di ba? Joanna, alam mo na hindi ito tama? Alam ko po, pero hindi ko mapigilan. Hinaplos ni Joanna ang pisngi ko. Mainit ito. Tatay, nakita ko po kahapon habang naliligo kayo. Bukas po kasi ang pinto. Agad akong natauhan. Kaya po, curious na curious ako. Gusto kong makita ng malapitan, Joanna. Ako rin po ang magpapakita sa iyo, tatay. Fire lang po. Inilagay ni Joanna ang kamay niya sa butones ng pajama niya. Huwag, tigilan mo na. Pero ang kamay ko ay hindi siya pinigilan. Sa halip, nanginginig ito. Ipapakita niyo rin po, tatay? Tumango ako. Pakiramdam ko ay baliw ako. Kung gayon, dahan-dahan po ninyong ipakita. Dito nagsimula ang aming paglampas sa hangganan. Kung susuportahan ninyo ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like, mas mabilis ninyong maririnig ang mga bagong totoong kwento ng Twilight Express. Kaya, simulan na natin ang kwento ngayon. Musika. Ako si Ricardo Alcantara. Ako ay 58 taon gulang. 2 taon na akong nabubuhay mag-isa matapos mawala ang aking asawa. Sa isang 48 square meter na condominium unit sa Makati. Pagkatapos mawala ang aking asawang si Luisa, naging napakalaking ang bahay na ito. Mayroon itong 4 na silid, ngunit isa lang ang ginagamit ko, ang master's bedroom. Nagretiro ako ng maaga 3 taon na ang nakakaraan matapos magtrabaho bilang executive sa isang malaking korporasyon. Nananatili akong komportable sa aking pensyon at kita mula sa real estate. Mahigpit akong nagpapangalaga sa kalusugan kaya kahit 58 na ako, madalas akong sinasabihan na mukha akong nasa early 50s. Nagjo-jogging ako tuwing umaga at nagpupunta sa gym. Ang anak kong si Gabriel ay 32 taong gulang. Siya ay nagpapatakbo ang isang IT startup. Nagpakasal siya 5 taon na ang nakakaraan. Ang aking manugang na si Joanna ay isang 33 taong gulang na freelance illustrator. Mabait at maganda siyang babae. Mahal na mahal siyang aking asawang si Luisa noong nabubuhay pa siya. Si Joanna rin ay taos-pusong nagmamahal sa kanyang biyenan. Sa mga piyesta opisyal, laging nakangiti si Joanna. Ngunit sa huling taon, tila unti-unting nawawala ang ngiting iyon. Masyadong abala si Gabriel. Lubos siyang nakatuon sa trabaho at halos hindi na umuwi. Isang hapon, tumawag si Gabriel. Sinabi niya na kulang ang espasyo ni Joanna para magtrabaho sa kanilang bahay. Gusto niyang gamitin ang bakanteng silid sa aking condo bilang studio. Agad akong nagulat. Titira ako kasama ang aking manugang, ngunit wala akong dahilan para tumanggi. Masyadong malaki ang aking bahay para sa akin na mag-isa. Ilang araw pagkatapos, isang Sabado ngang umaga, tumunog ang doorbell. Binuksan ko ang pinto. Nakatayo si Joanna. Hila-hila ang 2 malalaking maleta. Nakasuot siya ng malinis na bestida. Mayos na nakatali ang buhok niya. Ang kanyang makeup ay halos hindi halata, natural lamang. Kahit 33 na siya, mukha siyang nasa late 20. Pinapasok ko siya sa loob. Namangha si Joanna sa laki ngeng condo. Pinayagan ko siyang gamitin ang silid sa tabi ngeng master's bedroom bilang kanyang studio. Ito ay humigit kumulang 10 square meters na silid. Mayroon itong malaking bintana kaya maganda ang pasok ng araw. Yumuko si Joanna ng malalim bilang pakbati, napakarespeto niyang manugang. Nagsimula siyang mag-unpack. Tinulungan ko rin siya. Lumabas ang tablet, laptop, at iba't ibang kagamitan sa pagtatrabaho. Isa-isa naming inayos ang maito sa mesa. 1 oras ang lumipas. Tapos na ang pag-ayos ng mga gamit. Malapit na ang oras niyang tanghalian. Nagpunta ako sa kusina at nagsimulang magluto.
Nagluto ako ng sinigang na baboy at nagprito ng isda. Nagluto ako ng kanin at inihanda ang hapagkainan. Tinawag ko si Joanna. Makasama kaming umupo sa hapagkainan. Makaharap kaming kumain. Masarap kumain si Joanna. Pagkatapos kumain, hinugasan ko ang mga plato. Tinulungan ako ni Joanna. Habang makasama kaming nahuhugas ng plato, nakwentuhan kami tungkol sa iba't ibang bagay. Sinabi ni Joanna na nalulungkot din siya. Abala raw si Gabriel. Hindi na ako nagtanong pa. Hindi dapat makialam ang isang biyenan sa buhay may asawa ng kanyang manugang. Mula nun, nagsimula ang aming pagsasama ni Joanna. Sa simula, awkward. Kakaiba kasi ang isang biyenan at manugang na makasama lang sa isang bahay. Ngunit unti-unti, nasanay na kami. Tuwing umaga, gumigising ako ngang alas 6, nagjo-jogging ako at pagkatapos ay naghahanda ng almusal. Pagpatak ng 7:30 ng umaga, gumigising si Joanna. Magkasama kaming nag-aalmusal. Pagkatapos kumain, pumupunta si Joanna sa kanyang studio, nagbabasa akong libro sa sala o nag-ehersisyo. Ako rin ang naghahanda ng tanghalian. Tinatawag ko si Joanna at sabay kaming kumakain. Makasama rin kaming kumakain ng hapunan. Sa hapunan, mas marami kaming nag-usap. Nakwentuhan kami tungkol sa trabaho ni Joanna, sa aking kabataan, at sa mga alaala namin ni Luisa. Tuwing lumalabas ang kwento tungkol sa biyenan niya, lumuluha si Joanna. Mahal na mahal niya talaga ang kanyang biyenan. Lumipas ang isang linggo. Tumawag si Gabriel. Tinanong niya kung mayos si Joanna. Sinabi kong mayos siya. Sinabi ni Gabriel na abala siya, hindi raw siya makakauwi. Matapos kong ibaba ang telepono, naramdaman ko ang pait. Pakiramdam ko ay masyadong pinababayaan ng aking anak ang kanyang asawa, ngunit hindi pa rin dumating si Gabriel sa sumunod na linggo, o sa susunod na linggo pa. Sa loob ng isang buwan, hindi man lang bumisita ang aking anak. Walang sinabi si Joanna, ngunit alam kong unti-unti siyang nalulungkot. Isang gabi, nakaupo si Joanna sa sofa sa sala, nakatingin ng walang laman sa labas ng bintana, malungkot ang kanyang ekspresyon. Lumapit ako, may luha sa mata ni Joanna, tinanong ko kung ano ang nangyari. Maingat na sinabi ni Joanna, na isang buwan nang walang balita si Gabriel. Hindi raw siya sinasagot sa tawag o sa text. Sumakit ang puso ko. Gaano kaya kalungkot ang batang manugang na ito? Umupo ako sa sofa. Niyakap ko ang balikat ni Joanna. Inilubog ni Joanna ang mukha niya sa balikat ko. At umiyak ng matagal. Hinagot ko ang likod ni Joanna. Isang hawak ng pag-alo. Isang biyenan na nag-aalala sa kanyang manugang. Gaano kaya katagal ang lumipas? Unti-unting humupa ang iyak ni Joanna. Nagpasalamat siya. Kung hindi raw ako ang kanyang biyenan, mahihirapan talaga siya. Uminit ang aking puso. Ngunit kasabay nito, naging komplikado rin ang aking pakiramdam. Habang yakap ko ang aking manugang, nagsimula akong makaramdam ng kakaibang damdamin. Nang gabing iyon, nakasandal si Joanna sa balikat ko at nakatulog. Nakaupo ako sa sofa yakap si Joanna. Maayong gabi tuwing sa labas ng bintana. Inihiga ko si Joanna sa sofa at kinumutan. Maingat akong bumalik sa aking silid. Humiga ako sa kama. Hindi ako makatulog. Ang pakiramdam ng yakapin ko si Joanna ay patuloy na bumabalik sa aking isipan. Ang lambot ng kanyang katawan, ang init ng kanyang balat, hindi ito mawala sa aking isip. Huwag, hindi ito tama. Sinikap kong paalalahanan ang sarili ko. Si Joanna ay aking manugang. Siya ang asawang aking anak. Mayroong isang linya na hindi ko dapat tawiran. Ngunit hindi ko makontrol ang aking damdamin. Kinabukasan ang umaga. Nang gumising si Joanna, nakakumot siya sa sofa. Ako ang nakumot sa kanya. Nagpunta si Joanna sa kusina. Medyo magapa ang kanyang mga mata. Tinanong ko kung naaalala niya ang nangyari kagabi. Sinabi niyang naaalala niya. At humingi siya ng paumanhin. Nag-usap kami habang nag-aalmusal. Sinabi ni Joanna na pakiramdam niya ay mahina siya. Sinabi ko na hindi totoo iyon, na ang tunay na malakas ay ang nagsasabi kapag nahihirapan.
Tiningnan ako ni Joanna, may luha sa kanyang mga mata, sinabi niyang pinagpala ang kanyang biyenan. Dahil nakatakpo siya ngang isang napakabuting tao. Mula nun, unti-unting nagsimulang magbukas ang puso ni Joanna. Sa hapunan, nakwentuhan kami tungkol kay Gabriel. Nakaproblema raw sila isang taon na ang nakaraan. Simula raw nang magtatak si Gabriel ng kanyang kumpanya, halos hindi na siya umuwi. Sa simula, naintindihan raw niya. Akala raw niya ay abala lang siya dahil nagsisimula pa lang ang negosyo. Ngunit unti-unting lumala raw ito. Nagpupunta raw siya sa trabaho kahit weekend at hindi raw umuwi kahit piyesta opisyal. Doon ko lang nalaman ang dahilan kung bakit hindi dumadating si Gabriel sa mga piyesta opisyal. Nakaramdam ako ang panghihinayang. Pakiramdam ko ay mali ang pagpapalaki ko sa aking anak. Lumipas ang 1.5 buwan. Pasado na ang 2 buwan, Hunyo nun. Nagsimulang uminit ang panahon. Patuloy pa rin si Joanna na nagpipinta sa kanyang studio araw-araw. Nagbabasa ako ng libro sa sala o tinitingnan ang stock market, isang mapayapang pang-araw-araw na buhay. Ngunit nakakaroon ng pagbabago sa aking puso. Tuwing nakikita ko si Joanna, kumikilos ang aking puso. Ang hitsura niya paglabas sa umaga para magugas ang muka, ang hitsura niya paglabas para uminom ang tubig pagkatapos magtrabaho, ang hitsura niya pagtawa habang nag-uusap sa gabi, lahat ng bagay ay mukhang maganda sa akin. Hindi ito ang tingin ng isang biyenan sa kanyang manugang. Ito ay ang tingin ng isang lalaki sa isang babae. Nagulat ako nang malaman ko ang sarili ko. Isang 58 taong gulang na biyenan na tinitingnan ang isang 33 taong gulang na manugang bilang isang babae, imposibleng mangyari iyon. Ngunit hindi nagsisinungaling ang puso. Unti-unting naging mas maganda si Joanna. Huwag, maging matino ka. Tuwing gabi, sinisikap kong paalalahanan ang sarili ko, ngunit hindi madali. Nagbabago rin si Joanna. Mas madalas siyang ngumiti kaysa dati. Iba na rin ang tingin niya sa akin, parang may ibang emosyon na nakahalo. Isang gabi, sinabi ni Joanna na siya ang magluluto ng hapunan. Gusto raw niyang magluto ulit. Nakita ko si Joanna na nagluluto sa kusina. Ang hitsura niya na nakasuot ng apron ay maganda. Nakanta siya habang hinihiwa ang mga sangkap. Mukha siyang masaya. Inihanda ang pagkain sa mesa. Sinigang na kimchi at egg roll, pati na rin salad. Magkasama kaming umupo at kumain. Masarap. Napangiti ng maliwanag si Joanna. Nang makita ko ang ngiting iyon, muling kumilos ang puso ko. Pagkatapos kumain, makasama kaming nagugas ang plato. Habang makatabi kaming nahuhugas ng plato, tumama ang braso ni Joanna sa braso ko, agad akong nakaramdam ng kuryente. Sandali lang ang pagdikit, ngunit malinaw, ilang araw pa ang lumipas. Unti-unting naging tahimik si Joanna. Tahimik din siya sa hapagkainan, naramdaman kong may mali. Isang gabi, 11:00 gabi, bumangon ako para magpunta sa banyo, dumaan ako sa sala at may narinig akong tunog ng humihikbi. Nakaupo si Joanna na nakabaluktot sa sofa at umiyak. Tinawag ko ang pangalan niya, nagulat si Joanna at tumingala, namumula ang kanyang nga mata. Tinanong ko kung bakit siya umiyak, 2 buwan na raw kasing hindi umuwi si Gabriel. Hindi raw siya sinasagot sa tawag at sa text, dumaloy ang luha. Umupo ako sa sofa. Inalok ko siya ng upuan sa tabi ko. Umupo si Joanna sa tabi ko. Niyakap ko ang kanyang balikat. Tinanong ko kung nahirapan ba siya. Sinabi niyang oo. Inilubog ni Joanna ang muha niya sa balikat ko at umiyak ng matagal. Hinagot ko ang likod ni Joanna. Gaano kaya katagal ang lumipas? Unti-unting humupa ang iyak ni Joanna. Nagpasalamat siya. Nang gabing iyon, nakasandal si Joanna sa balikat ko at nakatulog. Nakaupo ako sa sofa, yakap si Joanna. Maingat kong inihiga si Joanna sa sofa, kinumutan ko siya. Bumalik ako sa aking silid. Kumikilos ang aking puso. Ang pakiramdam ng yakapin ko si Joanna ay malinaw. Kinabukasan ng umaga. Nang gumising si Joanna, nakakumot siya sa sofa. Nagulat siya at humingi ng paumanhin.
Sinabi kong ayos lang. Nag-usap kami habang nag-almusal. Sinabi ni Joanna. Ang toto, may problema na sila 1 taon na ang nakalipas. Simula raw nang magtayo si Gabriel ng kanyang kumpanya, halos hindi na siya umuwi. Hindi raw siya umuwi kahit weekend at sa mga piyesta opisyal. Sa simula, tinitiis raw niya. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay hindi na siya minamahal, nanginginig ang kanyang boses. Tinawagan ko si Gabriel. Nang gabing iyon, sinabi ko sa kanya na kontakin si Joanna. Sumagot siya na nakalimutan niya dahil abala siya. Sinabi ko sa kanya na kung kasal siya, dapat ay panagutan niya. Ang sagot lang niya ay alam ko. Ngunit walang nagbago. 1 linggo ang lumipas, ngunit walang balita mula kay Gabriel. Sa loob ng 1 linggo na iyon, nagbabago rin ang aking puso. Ganap na nagbago ang aking pananaw kay Joanna. Tuwing nakangiti si Joanna, masaya ako. Tuwing nalulungkot si Joanna, sumasakit ang puso ko. Isang araw, nalaman ko. Gusto ko si Joanna, hindi bilang manugang, kundi bilang isang babae. Nagulat ako. Ngunit hindi ko ito maitatanggi. Ilang araw pa ang lumipas. Isang gabi. Matapos kong mag-ehersisyo, naligo ako. Lumabas ako ng banyo at papunta na sana sa aking silid, ngunit nakatapis lang ako ng tuwalya habang dumadaan ako sa pasilyo. Biglang binuksan ni Joanna ang pinto ng kanyang studio at lumabas. Nakita niya ako. Agad akong huminto. Nakatitigan kami. Bumaba ang tingin ni Joanna. Nakita niya ang aking hitsuran na nakatapis lang ang tuwalya. Sandali lang iyon, ngunit malinaw. Nanginginig ang mga mata ni Joanna. Nagmamadali akong pumasok sa aking silid. Isinara ko ang pinto, kumikilos ang aking puso. Nakita ako ni Joanna. Naramdaman ko ang kanyang tingin. Baka si Joanna rin. Nagkaroon ng maraming tanong sa aking isipan. Hindi. Impossible. Hindi titingin ang manugang sa kanyang biyenan sa ganoong paraan. Sinikap kong paalalahanan ang sarili ko. Ngunit nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang tingin ni Joanna ay patuloy na bumabalik sa aking isipan. Ang nanginginig na mata. Baka si Joanna rin ay may pakiramdam sa akin. Kinabukasan ng umaga. Kakaiba si Joanna. Hindi siya makatingin ng diretso sa aking mga mata. Mukha siyang awkward, pakiramdam ko ay may pinahahalagahan siya. Pagkatapos kumain, pumasok si Joanna sa kanyang studio. Umupo ako sa sala. Komplikado ang aking isipan. Ilang araw pa ang lumipas, pakiramdam ko ay iniwasan pa rin ako ni Joanna. Nabawasan din ang aming pag-usap, pakiramdam ko ay may mali. Isang gabi. Tinanong ko si Joanna. Kakaiba ka ngayon? May nangyari ba? Nagulat si Joanna. Sinabi niyang wala. Ngunit nanginginig ang kanyang boses. Sinabi kong ayos lang. Kung mayroong nakakaramdam siya ng hindi comfortable, dapat niyang sabihin sa akin. Tumango si Joanna. Ngunit nanatili pa rin ang awkward na kapaligiran. Pakiramdam ko ay may nabuo sa pagitan namin, isang hindi nakikitang tensiyon. Ilang araw pa ang lumipas, malapit na ang katapusan ng Hunyo. Malapit na ang tag-ulan. Isang gabi. Makasama kaming nanonood ng TV. Isang drama. Kwento tungkol sa bawal na pag-ibig. Mayroong isang eksena kung saan umamin ang lalaking bida sa babaeng bida. Sinabi ngang lalaki sa screen, alam kong hindi ito dapat, ngunit mahal kita. Sa sandaling narinig ko ang masalitang iyon, kumilos ang aking puso, tiningnan ko si Joanna na nakaupo sa tabi ko, tinitingnan din ako ni Joanna. Sa isang sandali, tila huminto ang oras. Nagkatitigan kami. Tahimik ng matagal, sa katahimikan na iyon, lahat ay naroon. Si Joanna ang unang nagbago ng tingin, nagbago rin ako ng tingin. Ngunit alam ko na, pareho kami nga nararamdaman ni Joanna. Bago matulog ng gabing iyon, naisip ko, pakiramdam ko ay mayroong mangyayari sa lalong madaling panahon, sa pagitan namin. Hindi ko alam kung ano iyon, ngunit nararamdaman ko. 2.5 buwan ang lumipas. Katapusan ng Hunyo nun, nagsimula ang tag-ulan. Ilang araw nang umulan.
Paulit-ulit na umuulan ng mahina at humihinto. Kakaiba pa rin kami ni Joanna, mula ng gabing iyon. Ang gabing nakatitigan kami habang nanonood ng TV. Nagkakaroon kami ng kamalayan sa isa't isa. Nabawasan din ang aming pag-usap. Nagkaroon ng tensiyon. Hindi pa rin umuwi si Gabriel. 3 buwan na. Halos walang tawag. Hindi na umiyak si Joanna. Tila tinanggap na niya ang sitwasyon. Isang hapon. Kakaibang madilim ang langit. Mayroong maraming makapal na ulap. Nagsimulang umulan pagkalubog ng araw. Sa simula, mahina lang ang ulan. Ngunit habang lumilipas ang oras, lumalakas ito. Pagkatapos kumain ng hapunan, pumasok kami sa aming ngasilid. Nagbabasa ako ng libro sa master's bedroom. Unti-unting lumalakas ang tunog ng ulan. Malakas na pumapalo sa bintana ang tunog. Nagsimula na ring kumulok. Kumulok ng malakas at umalingaw-ngaw sa buong bahay. Sa isang sandali, kumurap ang ilaw. Hindi ito brown out. Bumalik ang ilaw. Ngunit patuloy pa rin ang pagkulok. Kulok kitlat bagyo. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Malakas na bumubuhos ang ulan. Noon iyon. Mayroong kumatok sa pinto. Maingat na katok. Tok-tok. Narinig ko ang boses. Si Joanna. Nanginginig ang boses niya. Binuksan ko ang pinto. Nakatayo si Joanna na nakasuot ng pajama. Putlang-putla ang kanyang muha. Tinanong ko kung bakit. Sinabi niyang natatakot siya sa tunog ng kulok. May trauma raw siya noong bata pa. Sinabi niyang nahihirapan siyang mag-isa. Nanginginig talaga siya. Sinabi kong pumasok siya. Pumasok si Joanna sa silid. Isinara ko ang pinto. Itinuro ko ang sofa at sinabi kong umupo siya. Umupo si Joanna. Kumulok muli ng malakas. Nagulat si Joanna. Sinabi kong ayos lang. Hindi raw nakakatakot ang kulok. Sinabi niyang alam niya, ngunit nagre-react ang kanyang katawan, may luha sa kanyang mata. Umupo ako sa tabi niya, miyakap ko ang kanyang balikat, sinabi kong ayos lang siya dahil narito ako. Yumakap si Joanna sa akin. Naramdaman ko ang kanyang nanginginig na katawan. Matagal kaming nakaupo ng ganun. Puno ang ulan ang silid. Unti-unting humupa ang panginginig ni Joanna. Tinanong ko kung ayos na ba siya ngayon. Tumunghay si Joanna. Tiningnan niya ako. Nakatitigan kami. At sinabi ni Joanna, Tatay, nakita ko po kahapon. Ano? Habang naliligo po kayo? Medyo bukas po kasi ang pinto. Agad akong kinabahan. Nakita ni Joanna, ang oras na nakatapis lang ako ng tuwalya. Paumanhin. Dapat ay nag-ingat ako. Hindi po. Ako lang. Hindi makatuloy si Joanna. Namula ang kanyang muka. Nakaroon ng katahimikan. Tunog lang ng ulan ang naririnig. Muling nagsalita si Joanna. Tatay. Oh, curious po ako. Sa ano? Sa iyo po. Tatay. Biglang huminto ang aking hininga. Alam ko ang ibig sabihin ni Joanna. Joanna, iyon. Gusto kong makita, nang malapitan. Huwag. Ikaw ang aking manugang. Alam ko po, pero hindi ko mapigilan. Hinaplos ni Joanna ang pisngi ko. Mainit ito. Ako po muna ang magpapakita. Joanna. Kung gayon. Tatay, ipapakita niyo rin po. Diba? Wala na akong masabi. Inilagay ni Joanna ang kamay niya sa butones ng pajama niya. Dahan-dahan niya itong binuksan. Huwag. Tigilan mo na. Ngunit ang kamay ko ay hindi siya pinigilan. Sa halip, nanginginig ito. Ipapakita niyo rin po, tatay? Tumango ako. Pakiramdam ko ay baliw ako. Nang gabing iyon, lumampas kami sa mga hangganan. Nahulog ang pajama ni Joanna sa sahig. Nahayak ang katawan ng 33 taong gulang na si Joanna. Maganda ito. Nahayak ko ang aking sarili sa 58 taong gulang na ako. Tiningnan ako ni Joanna. Nanginginig ang kanyang mata. Ang laki pala. Mahinang boses iyon. Joanna, gusto kong makita. Mula kahapon, patuloy akong nag-isip. Dumapo ang kamay ni Joanna sa akin. Dahan-dahan, maingat. Nakaramdam akong kuryente. Ganito kalaki.
Ngayon lang ako. Joanna, sigurado ka ba talaga? Opo. Handang-handa po ako. Hindi mo pagsisisihan? Hindi po. Hindi po. Hindi na ako nagatubili pa. Nagpunta kami sa kama. Nakatitigan kami. Ayoko nang tawagin kang tatay. Sabi ni Joanna. Ano ang itatawag mo sa akin? Ricardo po. Kahit ngayon lang po. Sige, Ricardo. Mahal kita. Ako rin, Joanna. Naghalikan kami. Galugarin ang bawat isa. Nang gabing iyon, naging isa kami. Hindi ko na idedetalye, ito ay para sa aming dalawa lamang. Isang bagay lamang ang sasabihin ko. Ang gabing iyon ang pinakamagandang gabi sa buhay ko, masaya rin si Joanna. Umiyak siya at sinabi, ito ang unang beses na nakaramdam ako ng pagmamahal ng ganito. Mahigit isang taon na raw si Gabriel na hindi siya hinawakan. Sumakit ang puso ko. Alam kong gaano pinabayaan ng aking anak ang magandang babaeng ito. Pagkatapos, makayakap kaming nakahiga. Pawis na pawis ang katawan, malakas ang hininga, mabilis ang tibok ng puso, lahat ay malinaw. Ricardo, hindi ka nagzizisi? Hindi talaga. Ako rin po. Joanna. Opo. Ano ang gagawin mo ngayon? Hindi ko po alam. Pero ngayon po, masaya ako. Ako rin. Sa labas ng bintana, patuloy pa rin ang pag-ulan, humupa na ang tunog ng kulok. Magkayakap kaming nakatulog. Sa paglampas sa bawal na hangganan. Kinabukasan, sumikat ang araw. Kinabukasan, nagising ako, tiningnan ko ang gilid ko. Natutulog si Joanna. Payapa ang kanyang mukha. Nang makita ko ang kanyang natutulog na mukha, naalala ko ang gabi. Lumampas kami sa hangganan. Ang bawal na pagiging biyenan at manugang. 58 at 33. 25 taong akwat. Amangang anak at asawa ngangak. Isang bagay na hindi dapat nangyari ang nangyari. Ngunit wala akong pagsisisi. Sa halip, uminit ang aking puso. Masaya ako. Kakaiba. Dapat ay nakaramdam ako ng pagkakasala, ngunit masaya ako, nagising si Joanna. Kinuskos niya ang kanyang nga mata at bumangon, at tiningnan niya ako. Sa isang sandali, tila naalala niya ang nangyari kagabi at namula ang kanyang mukha. Tinanong ko kung maayos ba ang tulog niya. Sumagot siya ang opo. Mahinang boses iyon, kakaiba. Natural lang iyon. Tinanong ko kung nagsisisi ba siya. Umiling siya? Hinding-hindi po. Sinabi ko ring hindi ako nagsisisi. Ngumiti si Joanna. Sinabi niyang nakahinga siya ng maluwag. Ngunit tinanong niya kung ano ang gagawin namin ngayon. Sinabi kong kailangan naming pag-isipan. Tumango si Joanna. Bumangon kami sa kama. Nagsipagligo kami. Inihanda ko ang almusal gaya ng dati. Umupo kami sa hapagkainan at kumain. Ngunit iba ang kapaligiran. Ito ay ibang-iba kumpara kahapon. Madalas kaming nakakatinginan, at bawat sulyap ay nakdulot ng mangiti. Ito ay isang awkward ngunit masayang awkwardness, bawat pagdamping ngaming mga kamay ay nagbigay sa akin ng kilabot. Lahat ay bago. Pagkatapos kumain, nahugas kami ng pinggan ng magkasama. Sinabi ni Gihyo, paano ko kayo tatawagin ngayon? Sinabi ko na dapat siyang tumawag sa akin ng ama kapag may ibang tao. Siyempre. Tapos tinanong niya kung Ginoong Minseok lang ba sa gabi. O sagot ko, kapag kaming dalawa lang, sinabi niya sige, nagtakda kami ng mapatakaran. Sa araw, magiging biyenan at manugang kami, tulad ng dati. Walang dapat makapansin. Ngunit sa gabi, iba. Kapag kaming dalawa lang, magiging lalaki at babae kami. Ito ay isang kakaibang dobleng buhay. Ngunit wala kaming magagawa. Hindi namin maaring sabihin sa mundo ang aming relasyon. Mula noon, nagsimula ang isang bagong araw-araw na buhay. Sa umaga, bumangon kami tulad ng dati. Naghanda kami ng almusal. Kumain kami ng magkasama. Nag-usap kami tulad ng dati. Mangga pag-usap sa pagitan ng biyenan at manugang. Sa araw, ginugol namin ang aming oras ng makahiwalay. Nagpinta si Gihyo sa kanyang studio. Nagbasa ako ng libro o nag-ehersisyo sa sala.
Ito ay isang ordinaryong buhay. Ngunit pagdating ng gabi, nagbago ang lahat. Pagkatapos kumain ng makasama, nagbago ang kapaligiran, hindi na kami biyenan at manugang, kami ay lalaki at babae. Nakangiti kami sa isa't isa, naghawak kamay, at nagkikiskisan ng balat. Ang bawat sandali ay puno ng pagmamahal. Pagdating ng gabi, pumunta kami sa aming silid tulugan. Isinara namin ang pinto. Mula sa sandaling iyon, ito ang aming sariling mundo. Niyakap namin ang isa't isa. Nahalikan. Nakmamahalan. Tuwing gabi, masaya si Jihyo. Masaya rin ako. Mahigit 1 taon nang hindi minamahal ng kanyang asawa si Jihyo. Malungkot si Jihyo. Ngayon, iba na. Araw-araw, minamahal siya. Masaya siya. Ako rin, mag-isa sa loob ng 2 taon. Nawala ang aking asawa at nalulungkot ako. Ngayon, iba na. Nariyan si Jihyo. Araw-araw, niyakap ko si Jihyo. Pakiramdam ko ay buhay ako. Lumipas ang 1 linggo, lubos kaming nasanay na. Biyenan at manugang sa araw, makasintahan sa gabi, ito ay natural. Ngunit sa isang banda, kinakabahan ako. Hanggang kailan ito magpapatuloy? Ano ang mangyayari kung malaman ni Junhyong? Pareho ang naisip ni Jihyo. Isang gabi, sinabi niya, pakiramdam ko ay kaya ko nang mabuhay nang wala si Junhyong. Kasi nandito kayo, Min Seok. Napatumibok ang aking puso, lumipas ang 2 linggo. Isang hapon, tumawag si Junhyong. Napatigil ang aking puso, sinagot ko ang tawag. Tinanong niya kung mayos ba ako. Sumagot ako na mayos ako. Tinanong din niya kung mayos si Jihyo. Napatigil ako. Oh, sagot ko. At sinabi niya, pauwi na akong ngayong weekend. Matagal na rin akong hindi nakikita si Jihyo at gusto ko ring makita si tatay. Napatulala ako sandali. Ngunit hindi ko ito ipinahalata. Sige, umuwi ka, sagot ko. Pakababa kong telepono, nanginginig ang aking mga kamay. Tinawag ko si Jihyo, lumabas siya mula sa kanyang studio. Sinabi ko sa kanya ang sitwasyon. Napalitan ng pag-alala ang mukha ni Jihyo. Darating si Junhyong. Oh, tanong niya, ano ang gagawin natin? Nagpasya kami na kumilos ng normal. Tulad ng biyenan at manugang. Na para, bang walang nangyari. Lumipas ang weekend. Isang Sabado ang hapon. Tumunog ang doorbell. Binuksan ko ang pinto. Si Junhyong ang nakatayo doon. Matagal na, sabi ko. Pinapasok ko siya. Pumasok si Junhyong sa bahay. Lumabas si Jihyo mula sa sala. Nakita niya ang kanyang asawa. Opa, mahinang sabi niya. Humingi ng paumanhin si Junhyong. Sabi niya, hindi ako nakauwi dahil abala. Sabi ko, ayos lang. Ngunit madilim ang kanyang mukha. Nahanda kami ng hapunan. Umupo kaming 3 sa mesa. Kumain kami ng makasama. Awkward. Si Junhyong lang ang nakwento tungkol sa trabaho. Abala raw siya. Si Jihyo ay halos walang sinabi. Ganun din ako. Gusto kong matapos na ang pagkain. Pagkatapos kumain, umupo kami sa sala. Binuksan ang TV. Sinabi ni Junhyong, kumusta si Jihyo? Sumagot ako na mayos siya. Salamat sa pag-alaga ni tatay. Mabuti naman. Tapos tinanong niya, hindi ba kayo nalulungkot? Ang pagtira na mag-isa lang kasama si tatay? Sabi ko ayos lang. Sa halip, mas maganda pa. Hindi ako nag-iisa. Napakislap ang aking puso. Paano niya matatanong kung hindi ako nalulungkot gayong hindi siya umuwi ng 3 buwan? Nagalit ako. Ngunit nagpigil ako. Gabi na. Sinabi ni Junhyong, matutulog na ako sa kwarto ni Jihyo. Matagal na rin. Napatulala si Jihyo. Napatulala rin ako. Ngunit wala kaming magagawa. Sige, sabi ko. Pumasok si Junhyong at Jihyo sa kwarto ni Jihyo. Isinara ang pinto. Naiwan akong mag-isa sa silid tulugan. Humiga ako sa kama. Hindi ako makatulog. Si Jihyo lang ang nasa isip ko. Ano kaya ang ginagawa ni Jihyo ngayon? Sigurado akong kasama niya si Junhyong. Nagselos ako. Pagselos sa aking manugang.
Ngunit wala akong magagawa. Pakiramdam ko ay akin na si Jihyo. Kinabukasan ng umaga, maaga akong gumising, nahanda ako ng almusal, lumabas si Junhyong at Jihyo. Sabay kaming kumain. Sabi ni Junhyong, kailangan kong pumunta sa trabaho ngayon, kahit linggo. Sabi niya, may importanteng kailangan. Walang sinabi si Jihyo. Tila nasanay na siya. Umalis si Junhyong. Naiwan kaming dalawa ni Jihyo. Pakasara ngang pinto. Niyakap ako ni Jihyo. Umiyak siya. Tinanong ko kung bakit siya umiyak. Sabi niya, nahirapan ako. Kagabi. Sinabi niya, nahirapan akong makasama si Junhyong sa parehong kwarto. Ang iniisip ko lang ay kayo, Min Seok. Sinabi ko na ganun din ako, iniisip ko lang si Jihyo. Nagselos ako, napangiti si Jihyo. Isang ngiti na may halong ng luha. Sinabi niya, hindi ako hinawakan ni Junhyong. Natulog lang kami. Sinabi niya, mahigit 1 taon na siyang ganun. Sumakit ang aking puso. Niyakap ko si Jihyo ng mahigpit. Ayos na. Nandito ako. Tumango si Jihyo. Mula nun, lalo pang lumalim ang aming relasyon. Matapos bumisita si Junhyong, sigurado kami na tunay na nagmamahalan kami. Lumipas ang 1 pang buwan. Ito ay 3.5 buwan. Sa pagtira ko kay Jihyo, payapa, masaya, biyenan at manugang sa araw, magkasintahan sa gabi. Ito ay isang dobleng buhay ngunit hindi ito nakakabagabag, ngunit mayroon ding pag-aalala. Hanggang kailan kami mabubuhay ng ganito? Ano ang mangyayari kung malaman ni Junhyong? Isang gabi, tinanong ko si Jihyo, ano ang gusto mong gawin sa hinaharap? Pagkatapos mag-isip niyang matagal, sumagot siya, gusto kong mahiwalay kay Junhyong. Hindi ko na kayang mabuhay pa. At, gusto kong makasama kayo, Min Seok. Tumibok ang aking puso. Tinanong ko kung totoo ba siya. Sinabi niya totoo. Mahal ko kayo, Min Seok. Inamin ko rin. Mahal din kita. Gusto kong mabuhay bilang lalaki at babae lang, hindi biyenan at manugang. Umiyak si Jihyo. Dahil sa kaligayahan, naantik din ako, ngunit naisip ko ang katotohanan. Paano kami titingnan ng mundo? Tinanong ko kung ayos lang ba iyon. Sinabi niya, ayos lang. Kahit ano, ayos lang. Kung makakasama ko lang kayo, Min Seok, nagpasya kami. Kung gayon, kailangan nating sabihin kay Junhyong. Tumango si Jihyo. Ngunit hindi madali. Paano ko sasabihin sa aking anak na umibig ako sa aking manugang? Lumalim ang aking mga pag-alala. Ilang gabi akong hindi nakatulog at nag-isip. Tapos isang araw, tumawag si Junhyong. Sabi niya, may importante akong sasabihin. Tinanong ko kung ano iyon. Sabi niya, sasabihin ko kapag umuwi ako ngayong weekend. Okay, sagot ko. Pagkababa ko ng telepono, kinabahan ako. Ano kaya ang sasabihin niya? Dumating ang weekend. Dumating si Junhyong. Mag-isa. Umupo kami sa sala. Kaming tatlo. Nagbukas ng bibig si Junhyong. Humingi ng paumanhin siya kay Jihyo. Na napabayaan niya raw ito, na hindi siya karapat-dapat bilang asawa. Walang sinabi si Jihyo. At sinabi niya, maghiwalay na tayo. Sa sandaling iyon, hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ano ang sinabi mo? Diborsyo? Ito ay isang diborsyo? Sa sandaling iyon, hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ano ang sinabi mo? Diborsyo? Humingi ng diborsyo si Junhyong kay Jihyo. Nagulat din si Jihyo. Nakabukas ang kanyang bibig. Tila hindi siya makapagsalita. Ganun din ako. Patuloy na nagsalita si Junhyong. Sinabi niya na marami siyang pinag-isipan nitong nakaraang ilang buwan. Tiningnan niya ang kanilang kasal. Sinabi niya na napakasama niya talaga. Na hindi niya talaga nagawa ang kanyang papel bilang asawa kay Jihyo, na abala lang siya sa trabaho, na hindi siya umuwi sa bahay, na hindi siya nakikipag-ugnayan. Sinabi niya na alam niya kung gaano nalulungkot si Jihyo, humingi siya ng paumanhin.
Ngunit sinabi niya na wala siyang tiwala na magbabago, na ang trabaho pa rin ang kanyang prioridad, na hindi niya kayang magkaroon ng maayos na kasal. Kaya sinabi niya na tama lang na maghiwalay sila. Para kay Jihyo, walang sinabi si Jihyo. Nakikinig lang siya. Hindi ko mabasa ang kanyang ekspresyon. Wala rin akong sinabi. Ano ang dapat kong sabihin? Ang aking anak ay humingi ng diborsyo sa aking manugang? Bilang biyenan, dapat ko bang pigilan? Ngunit, sa totoo lang, sa isang bahagi ng aking puso, nakaramdam ako ng ginhawa. Tinanong ko si Junhyung, seryoso ka ba? Oo, sagot niya, marami akong pinag-isipan. Ito ang tama. Tinanong ko si Jihyo, ano ang iniisip mo? Isang mahabang katahimikan ang namayani. Nakbukas niyang bibig si Jihyo. Sige, sabi niya. Maghiwalay na tayo. Sinabi niya na hindi na rin niya kaya pa. Mahigit 1 taon na akong mag-isa. Pagod na ako. Tumango si Junhyung. Humingi siyang paumanhin muli. Sinabi ni Jihyo, ayos lang. Tila hindi sila makatugma. Ito ay isang kalmadong pag-usap. Naisip ko na ganito pala matatapos ang 5 taon ng kasal. Tumayo si Junhyung. Sinabi niya na ipapaubaya na niya ang nga papeles sa abogado. At sinabi niya sa akin, pasensya na, tatay. Sumagot ako, ayos lang. Kasi desisyon ninyo iyan. Ngunit salup, kumplikado ako. Umalis si Junhyung. Naiwan kaming dalawa ni Jihyo, matagal kaming walang imik. Si Jihyo ang unang nagsalita, ano ang mangyayari ngayon? Hindi ko alam, sagot ko. Tinanong niya, hindi ba tayo pwedeng makasama? Dito? Sakin? Nagulat si Jihyo. Tiningnan niya ako. Sinabi ko na mahal ko si Jihyo. Tunay. Kung maghihiwalay sila, gusto kong makasama siya ng walang hiya. Gusto kong makasama ka. Umiyak si Jihyo. Ako rin sabi ko. Mahal kita, Minseok. Gusto kong makasama ka. Niyakap namin ang isa't isa. Mahabang yakap, naisip ko, ito na ang simula. Ang aming tunay na simula. Nagpatuloy ang proseso ang diborsyo. Napadala si Junhyung ang papeles sa pamamagitan ng abogado. Pinirmahan ni Jihyo. Halos isuko ni Jihyo ang lahat ng kanyang ari-arian. Gusto niyang matapos ito kaagad. Tumagal ito ng 1 buwan. Ito ay isang kasunduan sa diborsyo. Inihain namin ang mga papeles sa korte. Pagkalipas ng 2 linggo, naaprubahan ang diborsyo. Malaya na si Jihyo, hindi na siya asawa ni Junhyung. Hindi na rin siya ang aking manugang. Siya ay si Yoon Jihyo, 33 taong gulang, isang babae. Ngunit hindi pa namin maaring sabihin sa mundo ang aming relasyon. Hindi rin alam ni Junhyung. Hindi rin alam ng aming nga kamag-anak. Nagsimula kami ng maingat. Patuloy na nanirahan si Jihyo sa aking bahay. Tinanong ko kung hindi ba siya dapat umalis. Hindi? Sagot ko. Maari kang manatili dito? Nagpasalamat si Jihyo. Wala raw siyang pupuntahan. Manatili ka rito? Sabi ko. Sa tabi ko. Sa araw, maingat pa rin kami. Ngunit sa gabi, iba na. Hindi na siya aking manugang. Nabawasan din ang aking pagkakasala. Naging matapang ako. Lalo kaming nakakilala. Narinig ko ang makwento ng kabataan ni Jihyo. Nakwento rin ako tungkol sa aking kabataan. Ibinahagi namin ang aming nga libangan. Nanood kami ng sine ng magkasama. Naglakat-lakat din kami. Kami ay magkasintahan. Tunay na magkasintahan. Ang pagkakaiba sa edad ay hindi mahalaga. 58 at 33. Isang 25 taong pagkakaiba. Ngunit masaya kami kapag magkasama. Lumipas ang 2 buwan. Isang araw, sinabi ni Jihyo, gusto kitang ipakilala sa aking mga kaibigan, bilang aking kasintahan. Tinanong ko kung ayos lang ba iyon. Malaki ang pagkakaiba namin sa edad. Wala raw itong pakialam. Ano ang mahalaga sa edad kung nagmamahalan kayo? Naglakas loob ako. Sige, sabi ko. Ipakilala mo ako. Ngayong weekend, nakilala ko ang mga kaibigan ni Jihyo. 3 sila.
Lahat sila ay nasa maagang 30 hesen. Nung una, nagulat sila, dahil sa pagkakaiba sa edad, siguro. Ngunit habang nag-uusap kami, lumuwag ang kapaligiran. Nagbiro ako at nagkwento ng nakatuwang makwento. Nagustuhan ng kanyang makaibigan. Sinabi nila na mukhang masaya si Jihyo. Matagal na raw nilang hindi nakita siyang nakangiti. Mukhang masaya talaga si Jihyo. Mahigpit niyang hawak ang aking kamay. Buong pagmamalaki. Pauwi na kami. Sinabi ni Jihyo, salamat sa pagpapakilala mo sa akin sa iyong mga kaibigan. Walang anuman, sagot ko. Gusto ko nang sabihin kay Junhyong na kami ay nagdedat. Nagulat ako sa aking anak. Sabi ni Jihyo. Ayaw kong itago. Gusto kong sabihin ng buong pagmamalaki. Nag-isip ako. Ilang gabi akong nag-isip. Paano ko sasabihin? Maintindihan kaya ng aking anak. Natakot ako. Ngunit tama ang sinabi ni Jihyo. Ayaw kong itago. Tinawagan ko si Junhyong. Magkita tayo? Sabi ko, may importante akong sasabihin. Okay, sagot niya. Dumating ang weekend. Dumating si Junhyong. Mag-isa. Umupo kami sa sala. Kaming tatlo. Mukhang kakaiba si Junhyong. Tinanong niya kung bakit pa rin si Jihyo dito. Sabi ko, may sasabihin ako. Junhyong, maaring magulat ka? Pero pakinggan mo ako hanggang dulo. Tumango si Junhyong nang may kaba. Huminga ako ngang malalim. At sinabi ko, kami ni Jihyo ay nagdedat. Mahal ko siya. Napatigil si Junhyong. Walang sinabi, walang ekspresyon. Tila sinusubukan niyang intindihin. Matagal pagkatapos, nagbukas siya ngang bibig. Ano ang ibig mong sabihin? Kayo ni tatay at Jihyo? Sagot ko. Gusto ko na siya bago pa kayo mahiwalay. Ngayon, tunay ko siyang mahal. Mukhang di makapaniwala si Junhyong. Natural lang. Ang kanyang ama ay nagmamahal sa kanyang dating asawa. Hindi maiwasang magulat siya. Pasensya na, sabi ko. Ngunit wala akong magagawa. Ang puso ko ang nagpasya. Mahal din ako ni Jihyo. Tiningnan ni Junhyong si Jihyo. Totoo ba? Tanong niya. Tumango si Jihyo. Totoo. Sabi niya. Mahal kita. Minseo. Mahabang katahimikan ang namayani. Bumuntong hininga si Junhyong. Ikinubli niya ang kanyang muka sa kanyang nakamay. Mukhang gulat na gulat siya. At sinabi niya. Hindi ko maintindihan. Pero wala na yata akong magagawa. Hindi ko rin naman talaga minahal si Jihyo ng tama. Kung masaya si Jihyo, ayos na. Nagulat ako. Inakala ko ay magagalit siya. Patuloy na nagsalita si Junhyong. Kung tunay na mahal ni tatay si Jihyo, wala akong dahilan para tutulan. Mas maganda raw ang pagtrato ni tatay kay Jihyo kaysa sa kanya. Nagpapasalamat ako na naiintindihan ako ngeng anak. Tumayo si Junhyong. Alis na ako, sabi niya, kailangan ko ngeng oras. Oras para masanay. Sige, sabi ko. Dahan-dahan kang masanay. Umalis si Junhyong. Umiyak si Jihyo. Luhang ginhawa. Nalakpasan namin ang pinakamalaking hadlang. Dahil nasabi na namin kay Junhyong. Pagkatapos nun, dahan-dahan naming ipinaalam sa mga tao sa paligid. Sa mga malalapit na kaibigan. Nung una, nagulat silang lahat. Ngunit sa paglipas ng panahon, naiintindihan na nila. Ano ang kinalaman ng edad sa pag-ibig? Sabi nila. Hindi pa namin nasabi sa mga kamag-anak. Kailangan pang ang kaunting oras para doon. Ngunit sasabihin din namin balang araw, buong pagmamalaki. Lumipas ang 6 na buwan. 1 taon na akong nakatira kay Jihyo. Isang masayang taon. Noong una, manugang siya. Pagkatapos, ipinagbabawal na pag-ibig. Ngayon, makasintahan na kami. Isang gabi. Tinanong ko si Jihyo, hindi ka ba nagsisisi? Sa pagpili sa isang matandang katulad ko? Nagalit siya. Hindi ako matanda. Sabi niya, gwapo kang lalaki. Ang taong mahal niya. Sinabi ko rin. Ang pagpili ko kay Jihyo ang pinakamagandang desisyon sa buhay ko.
Masaya ako. Masaya ako. Niyakap ako ni Jihyo. Masaya rin ako, sabi niya. Kapag kasama kita, Min-seok, ako ang pinakamasaya sa mundo, nahalikan kami. Isang malalim at mahabang halik, isang halik na puno ng pagmamahal. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Kumikinang ang nga bituin, marami pa kaming hadlang na dapat pagtagumpayan. Ang tingin ng mundo, ang reaksyon ng pamilya, ang nga hirap dahil sa pagkakaiba sa edad. Ngunit ayos lang. Pakiramdam ko ay malalampasan namin ang lahat kung magkasama kami. Kung kasama ko si Jihyo, ako si Kang Min-seok, 58 taong gulang. In love ako sa aking dating manugang, si Yoon Jihyo, 33 taong gulang. Ito ay isang pag-ibig na lumalabag sa bawal. Ito ay pag-ibig na maaring hindi tanggapin ng mundo. Ngunit ito ay totoo. Tunay na pag-ibig. Noong una, nakaramdam ako ng pagkakasala. Hindi ba dapat mahalin ng biyenan ang kanyang manugang? Ngunit naisip ko, kami ay lalaki at babae lang. 2 tao lang na nagmamahalan. Walang kinalaman ang edad. 58 at 33. 25 taong pagkakaiba. Malaking pagkakaiba. Ngunit kapag makasama kami, hindi iyon nararamdaman. 2 tao lang kami na nagmamahal at nagmamalasakit sa isa't isa. Magkakaroon pa rin nga pagsubok sa hinaharap. Kung malaman nga kamag-anak, maaring magkagulo. Maaring husgahan kami, ngunit ayos lang. Dahil malalampasan namin ito kung kasama ko si Jihyo. Pareho ang naisip ni Jihyo. Isang gabi, sinabi niya, wala akong pakialam sa sasabihin ng mundo. Basta nandito ka lang, Min-seok. Iyon ang kaligayahan. Pinili namin ang isa't isa, hindi batay sa pamantayan ng mundo, kundi sa aming nga puso. Nilalabak ang bawal, sa lakas ng loop. Wala kaming pinagsisisihan, ni isang sandali. Sa halip, nagpapasalamat ako sa pagkakaroon ng ganitong pag-ibig sa edad na 58. Sa pagkilala sa tunay na pag-ibig, masaya rin si Jihyo. Sabi niya, ito ang pinakamasaya sa 33 taon ko. Pakiramdam ko ay tunay akong minamahal. Pakiramdam ko ay sa unang pagkakataon, naging mahalaga ako, hindi na kami nagtatago. Buong pagmamalaki. Nagawa kamay kami kapag lumalabas. Nagpapakilala kami kapag nakikipagkita sama kaibigan. Siya, ang kasintahan ko. Siya, ang kasintahan ni Jihyo. Sa una, nagulat silang lahat. Nakikita ang pagkakaiba sa edad. Ngunit kapag nakikita nila na masaya kami, naintindihan nila. Ano ang kinalaman ng edad sa pag-ibig? Sabi nila. Tama. Ano ang kinalaman ng edad sa pag-ibig? Ano ang kinalaman ng relasyon sa pag-ibig? Ang mahalaga ay ang sinseridad. Ang puso na tunay na nagmamahal sa isa't isa. Tunay kaming nagmamahalan. Iyon lang. 1 taon na ang lumipas. 1 taon na kasama ko si Jihyo. Makasama pa rin kami. 2 taon, 3 taon, 10 taon, habang buhay, ilang araw na ang nakalipas. Sinabi sa akin ni Jihyo, gusto kong magpakasal. Sa iyo? Formal? Nagulat ako. Kasal. Marami kaming pagkakaiba sa edad. Wala raw itong pakialam. Gusto niyang maging asawa ni Min-seok. Tumibok ang aking puso. Iminungkahi ko, kung gayon, magpopropose ako sa iyo ng maayos, napangiti ng malapat si Jihyo. Ngayon ang araw na iyon, pagkatapos kumain ngang hapunan, nakaupo kami sa sala. Hinawakan ko ang kamay ni Jihyo. Lumuhod ako. Jihyo, Min-seok, pakakasalan mo ba ako? Umiyak si Jihyo. Luhang kaligayahan. Oh, sagot niya, pakakasalan kita. Niyakap namin ang isa't isa. Mahabang yakap. Kang Min-seok, 58 taong gulang, at Yoon Jihyo, 33 taong gulang, dating biyenan at dating manugang. Ngunit ngayon, Min-seok at Jihyo lang sila. Isang mag-asawa na malapit ng maging mag-asawa. Hindi pa dito nagtatapos ang aming kwento. Nagsisimula pa lang. Ang aming tunay na simula, ang aming pag-ibig na lumabag sa bawal at lumabas sa mundo.
Patuloy na magpapatuloy ang pag-ibig na iyon. Maligaya. Buong pagmamalaki. Magpakailanman. Iyon lang ang kwento para sa ngayon. Kung pipindutin mo ang libreng subscription at like button, mas mabilis mong maririnig ang mga susunod na kamanghamanghang kwento. Kaya, maging malusog at masaya ngayon. Kaya, narito ang isang imahe na naglalarawan ng isang masayang mag-asawa, si Min Seok at Ji Hyo, na naglalakad sa isang magandang parke sa Pilipinas, hawak ang kanilang mga kamay, sa ilalim ng miningning na araw.